Kung ikaw ay nangangarap sa physical na buhay, nangangarap ka na magkatrabaho, dapat mangarap ka rin sa gawain ng Panginoon. Dapat palaban ka. Huwag kang aatras. Okay? Ibig sabihin, napakahalaga na lagi mong tandaan sa iyong sarili, hindi sayang ang paglilingkod sa Panginoon. Okay? Yun nga lang talagang sa lahat ng laban ay merong hamon ng buhay. Para ka kanino bumabangon? Ha? Para kanino ka bumabangon? Para saan yung hamon ng buhay mo? Para kanino ka lumalaban? Naniniwala ko, bago kayo nakarating dito, sa camp na ito, marami kayong pinagdaanan. Tama ba? Nandyan yung pinagbabawalan ka ng nanay mo. Huwag ka nang umating ng camp. Huwag ka nang sumama dyan. Maglalaog ka lang eh. Ano nga ni sa Marinduque yung magdudumi? Ano yun? Yung, ha? Hindi, yung magtatamak lamang ng mga labahin. Maglalamog ka lang eh. Diba? Maglalamog ka lang. Huwag ka nang sumama sa camp. Pero salamat sa Panginoon, lumaban kayo. Amen? Oh, laban lang tayo mga kabataan. Alam ninyo, sa panahon po natin, kung hindi po tayo magiging isang palaban bilang isang mananampalataya, bilang isang kabataan, madali kang masilo ng mundo. Sa panahon natin ngayon, napakarami ng mga kabataan na laging na-involve sa drugs. Laging na-involve sa iba't ibang uri ng krimen. Di ba? Kasi nga, sinasama sa church, ayaw. Pag pinagbawalan ng nanay, wala nang ginagawa. Hindi gumagawa ng paraan. Tama ba? Alam niyo, kung ako ay nakinig sa pananakot ng pamilya ko, ng tatay at nanay ko, wala ako sa harapan ninyo. Nag-start din ako kagaya ninyo. Nung ako ay na-save, 16 years old ako. 16 years old ako. March 10, 2010. 2001, nung ako ay masave. March 10, 2001. Nung ako ay tumanggap sa Panginoon. Hanggang sa ako ay naging young people in church, ang daming mga persecution na nangyari sa buhay ko. Nandiyan yung pinipersecute ako ng kapatid ko, ng tatay ko, ng nanay ko. Pero patuloy akong lumaban. Kaya salamat sa Panginoon. Kung hindi ako lumaban, baka hindi ko sila nadala sa gawain ng Diyos. Alam niyo kabataan, challenge ko kayo. Hindi niyo alam kung ano ang plano ng Panginoon para sa inyo. Sumunod kayo kung ano yung plano ng Diyos para sa inyo. Alamin mo. Lumaban ka, huwag kang papipigil. Amen? Kaya sa next camp, dapat present ka, ha? Huwag kang mawawala. Marami kang mamimiss. Okay? So ngayong umaga, nais kong pamagatan natin yung ating tema, Fight the Good Fight of Faith. No? So bilang kabataan, sabi ko nga po, kung ako ay hindi lumaban, no? Kung ako ay hindi nagpatuloy, baka isa rin ako sa napagawara ang buhay. Baka isa rin ako sa nakakulong. Sabi nga kahapon ng tagapagsalita, yung buhay ng nasa inyo pong harapan ay dating pasagulero. No? Dating pasaway. Pero sa biyaya ng Diyos, nabago ang buhay. Amen? Nabago ang buhay. So, ang prayer ko ngayong umaga ay maging blessing sa iyo yung mensahe na ito. Actually, ay meron na lamang akong 2 oras para mag-preach. Okay ba yon? 2 oras? Okay? Kaya pag nakita ko na hindi kayo nakinig, ay tatagalan ko palalo. So, nice ko i-share sa inyo yung ilang bagay kung paano ba mapaglalabanan, kung paano magiging isang matagumpay na kabataan. So, fight the good fight of faith. So, ito yung mga bagay na dapat nasa iyo. Okay? Nakita na ba kayo nung gera? Sa TV, yung mga napapanood na gera? Paano lumaban yung mga soldiers? Ha? Ano yung dala-dala? Baril. Ano pa? Ha? Granada. Ano pa?
Ha? Bala. Ano pa? Yung best. Okay? Hindi sila lumalaban na hindi sila kompleto. Okay? So, ibig sabihin ay ganito yung mga nakikita natin pangkaraniwan sa mga soldiers, no? Sa mga sundalo. So, ikaw, soldiers ka rin kung ikaw ay kabataan ng church. Okay? Sundalo ka rin ng Panginoon. Sundalo tayo ng Diyos. Kaya kung hindi ka lalaban bilang isang kabataan ng church, no? Madali kang mabihag ng mundong ito. Tandaan mo, kabataan, no? Young people, tandaan ninyo, ang panahon natin ngayon pasama ng pasama. So kaya dapat ito ay panatilihin mo sa iyong sarili. Tatlong bagay yung nais kong i-share sa inyo. No? 3 facts of life. You need in your life, number 1, para ikaw ay lumaban at maging matagumpay bilang isang kabataan ng church o bilang isang kabataan, kinakailangan mo sa iyong sarili na ikaw ay number 1, stay in the Word of God. Manatili ka sa salita ng Diyos. Amen? Sino dito may dalang Bible? Taas ang kamay. Yung walang dala ng Bible, taas ang paa. Wala kang Bible, Pogi? May cellphone ka? May cellphone ka? Wala kang Bible? Magkano ang cellphone? Ha? Umaabot na hanggang 17,000, tama? So dapat, kung yung cellphone nakakaya nating bilhin, bakit ang Bible hindi natin kaya bilhin? So manatili sa Word of God. Ito yung nagiging dahilan kung bakit maraming kabataan napapariwara kasi walang panahon sa salita ng Diyos. Mas may time pa sa cellphone. Tama ba? Yung paggising pa lang, pagmulat pa lang ng mata, hindi pa nakapagmumumog, cellphone na ang hawak. Pwede ba dapat unahin muna natin ang Word of God? Amen? Amen. Word of God muna, bago cellphone. Hindi naman masama gumamit ng cellphone, kabataan. Pero huwag kang papagamit sa cellphone. Kasi isa yan sa ginagamit ng diablo para mawalan ka ng oras sa Panginoon. Lalo na kapag Sunday. Pag naiwanan si cellphone, kahit napakalayo na, babalikan pa. Pero pag naiwanan si Bible, kahit malapit, bahala na. Hello? Kaya lagi kang natatalo ng kalaban. Kung ikaw ay kabataan, dapat lagi kang listo. Amen? Sa laki ng diablo yan eh. Yung mga soldiers, ano yung laging nilang ginagawa kapag sila lumalaban? Malakas ang pakiramdam, tama ba? Kaluskus lang, alam na nila na may kalaban. Dapat bilang isang kabataan, listo ka rin. Paglabanan mo, huwag kang papayag na matalo ka. Sabi nga ng ating guest speaker eh, anong sabi nung unang preaching niya, nung unang team niyang ginamit nung unang araw na siya ay nag-preach? Know your enemy. Know your enemy. So kung alam mo yung kalaban mo, dapat listo ka. Palaban ka. Alam mo kung salakay ng diablo yan sa'yo. Kaya sabi ko nga, hindi ako papayag na pupunta ang mga anak ko sa church na walang dalang Bible. Nagagalit ako. Listen to this, kabataan. Papayag ba kayo? Di baling mawalang cellphone nyo, wag lang ang Bible? Papayag kayo, hindi? Amen? Amen? Di baling mawalang cellphone, wag lang ang Bible? Ako, di baling mawalang sa akin ng cellphone, wag lang ang Bible eh. Dahil ang Bible, ito ay salita ng Diyos, narito ang buhay. Amen? Amen? Ang sabi ng Word of God, hindi lamang dapat nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Kaya ang daming mga kabataan pariwara ang buhay kasi ayaw magbasa ng Word of God.
sometimes sa salita ng Diyos. Alam niyo, ako isang taong mapag-obserba. Lalo na kapag ako ay nagsosolvining, ang madalas kong pinupuntahan yung mga school. Ina-obserbahan ko yung mga kabataan. Ang daming kabataan, pariwara ang buhay. Ang daming kabataan, kahit saan, puro cellphone, puro cellphone. Nakakalungkot, di ba? Tingnan mo yung church, ang konti ng kabataan. Kasi nga, imbitahin mo sa church, maraming dahilan. Di ba? Ang daming dahilan. Nakakalungkot sa panahon natin ngayon mga kabataan. Kung hindi ka palaban, ikaw ay tatawaging talunan. Tandaan mo, naging matagumpay na si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Nagtagumpay na siya. Bakit ayaw mong ilaban? Sino dito yung nakaranas ng manligaw ng babae? Sige, taas ng kamay. Mga kabataan lalaki. Huwag na kayo mahiya. Aminin. Ayan. Hey. Kapag di karibal ka, anong ginagawa mo, Brad? Ha? Kapag di karibal ka sa niligawan mo, anong ginagawa mo? Halimbawa yung nililigawan mo, may karibal ka, anong ginagawa mo? Ha? Pinaglalaban. Tama ba? Pinaglalaban. Bakit ang salita ng Diyos ayaw niyo ipaglaban? Hello? Ang salita ng Diyos, kabataan, hindi ikinakaya. Ipinaglalaban po yan. Bakit kapag sa mga TikTok, hindi kayo nahihiya? Pagdating sa Word of God, ayaw niyong bitbitin. Nakakalungkot eh. Ang daming kabataan, kahit saan ka magpunta. Diba? Ano yun? TikTok. Right? So imagine, mga kapatid, imagine, kabataan, kung ikaw ay isang uri ng kabataan na wala pang personal na relasyon sa Panginoon, mag-isip-isip ka na. Hahayaan mo ba na mapariwara ang buhay mo? Hindi ka ba lalaban? Kahit pagbawalan ka ng nanay mo, lumaban ka. Ipaglaban mo ang Word of God. Amen? Ipaglaban mo ang Panginoon. Dapat palaban ka. Kung ang mga babae na nililigawan ninyo, ipinaglalaban ninyo, di ba sabi pa nga ng ibang mga lalaki, ano man ang mangyari, ipaglalaban ko! Bakit ang Panginoon ayaw mo ipaglaban? Ayaw mo manatili sa salita ng Diyos. Mga kabataan, young people ng church, kung pipili ka man ng babae, ang piliin mo yung Kristiyano. Amen? Ang piliin mo yung Kristiyano. Kasi kapag ang pinili mo, hindi Kristiyano, hindi mananampalataya, pagbabawalan kang magdala ng Bible niyan. Ano yung dala mo? Nasa yung cellphone mo. Pero kapag Kristiyano ang iyong girlfriend, ang iyong boyfriend, laging kang kasama niya kahit saan magpunta. Lalo na kapag sa gawain ng Diyos. Amen? Pagagalitan ka pa niya pag wala kang dalang Bible eh. Hey! Nandiyan pa kayo? Bato-bato sa langit, ang tamaan bukol. Fight the good fight of faith. Sabi na Apostle Paul, pinalalanan niya si Timothy, lumaban ng mabuting pakikibaka. So bilang kabataan, lumaban ka ng mabuting pakikibaka. Ipakita mo na ikaw ay kabataan ng church. Patunayan mo na ikaw ay saved. Ang problema, saved ka na, ipinapakita mo, nakikisabay ka sa mga hindi ligtas. Sabi ng Bible, be not conformed. Ipaglaban mo kung ano ka. Amen? Huwag kang mahiya kung sino ka.
Kung ikaw ay kabataan ng church, patunayan mo. Ipaglaban mo. Huwag mong ikaiyak kung ikay kabataan ng church. Mag-invite ka. Ang panalangin ko, mga kabataan, madoble itong attendance na ito. Nakakalungkot. Alam niyo yung mga puso ng mga pastor? Ang puso ng mga pastor, ang prayer namin, lahat ng mga kabataan ay sa gawain ng Panginoon. Kaya meron tayong camp. Ipinanalangin namin ito. Tinaghandaan namin ito. Kasi nga, ipinaglalaban namin kayo kay Satan. Amen? Amen. So, number 1 na kinakailangan mong gawin para ikaw ay makalaban bilang isang mananampalataya, bilang isang kabataan ng church. Ang kailangan mo, stay in the Word of God. Manatili ka. Sabi ng John chapter number 15, verse number 7, if you abide in me, and my words abide in you. Kung ikaw ay mananatili sa akin, ang aking salita ay mananatili din sa iyo. So dapat, huwag nating hayaan na hindi natin bitbit ang Word of God. Amen? So ngayon pa lang, kung wala kang Bible, pangarapin mo nang bumili ng Bible. Yung mga bibo ka, pinapangarap mo, ang Bible, hindi mo pinapangarap. Tama ba? Pag binakitang bagong model ng cellphone, pag-iipunan. Bakit ang Bible ayaw yung pangarapin, mga kabataan? So sabi ng Biblia, mahalaga na dapat huwag mong hayaan na ikaw ay hindi nakakapagdala ng Word of God. Diba ba? Payag ba kayo? Papayag kayo na hindi kayo makilala ng mundo bilang isang kabataan ng church? O ikakayanin mo? 5. Dapat laging palaban. Okay? So tingnan ninyo. Tingnan ninyo yung picture. Isipin mo ikaw yan. Isipin mo. Isipin mo ikaw yan. Paano ka haharap sa mundo? Paano mo sisipatin si Satan? Kung wala kang dalang Word of God, paano ka maging matagumpay? Amen? Amen. Sabi nga ng ating guest speaker, dapat ang isang kabataan laging nagbabasa ng Word of God. Amen? Amen. Sino dito yung nagbabasa ng Word of God every morning? Taas ang kamay. O, di ba? Wala. Nagbabasa ng chat every morning. Taas ang paa. Yung hindi pa nakapagmumumog, nag-good morning na, no? Bakit si Lord hindi mo mag-good morning? Hello, Bay. Kumusta ka na? Kumain ka na ba? Pero yung spiritual mo, pinabayaan mo. Hindi mo pinakain. Sabi ng Panginoon, sabi ng John chapter number 15, verse number 7, if you abide in me, kung mananatili ka sa akin, Steve, mananatili din ako sa iyo, sabi ng Panginoon. Listen to this, young people. Kabataan, ang Word of God, huwag natin ikaya. Ipaglaban natin sa mundo. Tama ba yun? Yeah. Pangalawa, mabilis lamang po mag-preach. Ayoko kayong masyadong pagalitan kasi baka magtampo kayo sa akin. Yeah? Pero ito yung sabi ng Word of God eh. Kailangan ko kayong bukulan. So pangalawa, sabi ng ating pinag-aralan, kinakailangan mong maging isang palaban ng kabataan. Ito ay kinakailangan mong step in the Word of God. Humakbang ka. Panghawakan mo yung salita ng Diyos. Humakbang ka, papalapit sa Panginoon. Huwag papalayo. Tingnan niyo yung mga kabataan na napapariwara ang buhay. Anong hakbang ang ginagawa nila? Pahakbang papalayo sa Diyos. Ang Panginoon tinatawag ka eh. Pero iba naman papalayo.
So church, kabataan ng church, pinakamagandang gawin para ikaw ay maging matagumpay, kinakailangan mong humakbang, panghawakan kung sino yung pinanghawakan mo. Walang iba kundi yung Word of God. Yung salita ng Diyos. Yan yung tanging sandata natin. Amen? Yung sabi ng Bible, put on the whole armor of God. Ano yung balutin natin? Word of God. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos, young people. Yan ang tanging sandata para maging matagumpay ka. Dahil kung wala kang Word of God, talagang hindi ka magiging palaban. Kasi hindi ka magiging matagumpay kay Satan. Hindi biro si Satan. Sabi nga ng ating guest speaker, hindi mo kakayanin kung wala kang suot na helmet. Hindi mo kakayanin si Satan kapag wala kang suot na helmet. Walang iba kundi Word of God. Dapat lagi kang wise. Amen? Manatili sa salita ng Diyos. Stay in the Word of God. Step in the Word of God. Humakbang ka. Panghawakan mo yung salita ng Diyos. Huwag kang bibitaw sa Word of God. Dahil kapag bumitaw ka sa Word of God, isang araw mapapariwara ang buhay mo. Amen? Amen. So mahalaga. Pastor, mahalaga po ba yung Word of God? Mahalaga. Kung si Kristo nga, pinahalagahan ka niya eh. Bakit yung salita ng Diyos ayaw mong pahalagan? Ayaw mong humakbang? Ayaw mong magpapalapit sa Panginoon? So dapat, young people, mga kabataan na inibitahan ngayon, sino nakilala kay David? Sino si David? Ha? Siya ba yung ipinaanod? Sino siya? Ha? Yung nakalaban ni Goliath. Okay. Ang tanong, gaano katangkad si David? Ha? Maliit. Ibig sabihin, ano ang sandatang ginamit ni David? Ha? Palapatik? Ano sa Barindo kayo ang tirador? Palapatik din. Palapatik. Kung titingnan natin, yung laban ni Goliath sa ni David, lamang si David, tama? Lamang si David kay Goliath? Sino mas malaki, si David o si Goliath? Si Goliath. Okay. Ngayon, tingnan natin. Nung lumaban si David, ano yung pinaglaban niya? Ano yung pinaglaban niya? Word of God. Ano yung bitbit niya? Word of God. Anong sabi ni David? Alam ko, Goliath, ibibigay ka sa akin sa aking kamay ng Panginoon. Alam ko, Goliath, ibibigay ka sa aking kamay ng Panginoon. Bakit? Ano sinabi ni David? For the battle is to Lord. Kaya kapag pinagbabawalan ka, huwag kang papayat. Humakbang ka pa rin papunta ng church. Amen? Huwag patras. Hindi kapag pinagbawalan ng ni nanay, ni tatay, susuko ka na. Humakbang ka. Ipaglaban mo ang salita ng Diyos. Pangatlo, mga kabataan. Pangatlo. Mas maganda kung sinusulat ninyo ito eh. So dito tayo magtatagal. Nais ko pong bigyan ng pansin ito. Okay? Pangatlo. Ito yung kinakailangan mo bilang isang kabataan para ikaw ay palaban sa panahon natin ngayon. Kinakailangan mong stand firm in the Word of God. Maging matatag. Maging matatag ka palagi sa Word of God. Stand firm. Magpakatatag ka. Tumindig ka sa salita ng Diyos. Submit to God. Amen? Isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Sa tao sinusuko mo yung buhay mo eh. Di ba? Sa Panginoon pa kaya?
Pag nanliligaw ka, isusuko ko ang buhay ko sa iyo. Sagutin mo lamang ako. Bakit ang Panginoon? Diba? Magpakatatag tayo mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, pinaalala si Timothy, fight the good fight of faith. Lumaban ka. Ngayong umaga, kabataan, ito ang ipapayo ko sa inyo. Lumaban kayo. Para ka kanino bumabangon? Sa mundong ito o para sa Panginoon? So, fight! Amen? Don't give up! Huwag mo isuko ang laban! Amen? Manatili ka sa Word of God! Huwag kang lalayo. Dahil kapag lumayo ka, mapapariwara ang buhay mo. Sabi nga ni Duterte, di ba? Huwag mo nang subukan. Huwag mo nang subukan. So kaya ito, maganda mga kapatid, no? Maging matatag, tumindig sa salita ng Diyos. So letter A, kinakailangan mo na ikaw ay laging tumatayo. Pinangawakan yung Word of God. No? Sabi ng 1 Corinthians chapter number 16 verse number 13. Watch ye stand fast in the faith. So ibig sabihin, kung nais mo maging matagumpay sa laban na ito, kinakailangan mong isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Watch ye. Maging mapagbantay, kabataan. Dahil kung hindi ka maging mapagbantay, sabi ng Word of God, meron tayong kalaban. Know your enemy. Kung hindi ka magiging listo, patay kang bata ka. Laglag ka sa silo ni Satan. Watch ye, stand fast in the faith. So ito yung kinakailangan. Okay ba yun mga kabataan? Hello? Letter B, we will have to resist the devil and his lies. Sinungaling ito eh. Alam nyo ba na mahilig magdigta sa Satan? Huwag ka na umatin ng camp. Pahihirapan ka lang dun eh. Dito na lang tayo, mag-cellphone na lang tayo. Sisigawan ka lang dun eh. Sinungaling si Satan, ano? So, kinakailangan mong isubmit ang iyong sarili sa Panginoon. Sabi ng James chapter number 4, verse number 7, submit yourselves therefore to God. Ibig sabihin, kinakailangan mong ipasakop, ilapit ang buhay mo sa Diyos. Kaya wag kang papayag na lalabas ka sa hall na ito na hindi mo isusuko ang iyong buhay sa Diyos. Dahil kapag hinayaan, lumabas ka sa hall na ito na hindi mo sinukang yung buhay sa Panginoon, isang araw, madali kang mabihag ni Satan. So letter C, we can't waver between faith and doubt. So hindi ka dapat mag-atumili. Saan? Sa pagitan ng pananampalataya at pag-alinlangan. So dapat lagi kang palaban. Kaya pag ginusto mo yung isang bagay para sa Panginoon, gawin mo. Amen? Pag ginusto mo yung isang bagay para sa gawain ng Diyos, gawin mo. Gusto kong umawi, pastor, sa gawain ng Diyos. Gawin mo. Ipaglaban mo. Pastor, gusto ko pong maging song leader sa church. Ipaglaban mo. Amen? Pastor, gusto ko pong maging musician ng church. Ipaglaban mo. Bigyan ng time. Pastor, gusto ko pong maging assistant pastor. Ipaglaban mo. Amen? Kung nangangarap ka sa ibang bagay, mangarap ka rin sa church. Mangarap ka rin para sa gawain ng Diyos. Bumakbang ka. Lumaban ka. Huwag kang papalayo. Dapat papalapit sa Panginoon. Kabataan, kung meron mang pinakatamang dapat gawin, walang iba, kundi ikaw ay magpagamit ng buhay sa Diyos. Tama ba?
Dahil kung hindi mo ipapagamit ang iyong buhay sa Diyos, walang saysayan. Huwag tayong makontento na kung ikaw ay ginagamit ng mundo ito sa Panginoon, ayaw mo ipagamit ang iyong buhay. Huwag kang maging masaya doon. Dapat mas masaya ka na ginagamit ng Diyos ang iyong buhay. Pastor, wala naman po akong talent eh. Hindi ako naniniwala wala kang talent. Hindi ako naniniwala na wala kang kakayanan. Pastor, boses pala ka po ako. Anong malay mo pag umawit ka sa Panginoon? Pagandahin ng Diyos ang boses mo. Pastor, walang sumunod ka. Kung titindig ka sa salita ng Diyos, magkakaroon ka ng wisdom. Sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang karunungan, hindi natututunan sa isang tao lamang. Ang karunungan, natututunan po yan sa Word of God. Kung ikaw ay mananatili sa salita ng Diyos, dito ka magkakaroon ng karunungan. Sa mga payo ng ibang matatanda, na mga pawang walang katotohanan minsan, nakikinig ka. Pagdating sa Word of God, ayaw mong makinig. Hindi naman itong pangarap ng Diyos sa mga kabataan katulad ninyo. Tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus loves you. Baka natutulog na yan. Sabihin mo sa katabi mo, ngitian mo, Jesus loves you. Yan ang dahilan kung bakit ka pinaglaban ni Kristo. Amen? Amen? Yan ang dahilan kung bakit lumaban si Kristo para sa iyo. Bakit ang Panginoon ayaw mo ipaglaban? Sabi, know your enemy. Kilalanin mo kung sino yung tunay mong kalaban. Hindi ang Diyos ang kalaban mo, ang Diablo. Amen? Bakit kapag niyaya sa church, ayaw? Pag dinadala sa makamundong buhay, ang bilis. Tama ba? Hey, kabataan! Gising-gising, huwag tutulog-tulog. Panahon na para tayo ay magising sa katotohanan. So sabi ni David, no? Kaya siya naging matagumpay sa kanyang laban. 1 Samuel chapter number 17, verse number 49. Ipinagkatiwala niya yung kanyang laban sa Panginoon. So ito rin yung dapat natin gawin. Ipagkatiwala natin yung ating buhay sa Diyos. Kung nais mo may magtagumpay, ang iyong laban sa mundong ito, sa hamon ng buhay, matuto kang magtiwala at ipasakop ang iyong buhay sa Panginoon. Siyang kailangan mo. Si Jesus ang kailangan mo. Yung tunay na Kristo. Yung tunay na Kristo na lumaban para sa iyo. Siya yung nabayubay sa krus para sa iyo. Siya yung napako sa krus para sa iyo. Siya yung totoong nagmamahal para sa iyo. Do you love Jesus? Patunayan mo. Kung mahal mo si Kristo, ipaglaban mo. Tama? Kung ang girlfriend nga pinaglalaban mo how much mo ng Diyos? Kung ang boyfriend pinaglalaban mo, dapat ipaglaban mo rin ang Panginoon. In closing, so ano yung sikreto ni Elijah at ni David? Saan sila lumapit? Sa tao ba? Paano sila naging matagumpay sa kanilang laban? Si David, nung kinalaban niya si Goliath, ano yung sinabi niya? For the battle is the Lord. Ang laban ito, hindi ko laban. Laban ng Diyos ito. Si Elijah, paano siya naging matagumpay nung naglabanan din sila ng mga propeta ni Baal? Sino yung tinawag niya? Kanino siya lumapit? Sa Diyos. Ang tanong, itong dalawa bang ito pinabayaan ng Panginoon na hindi maging matagumpay? Hindi. Bagkos naging matagumpay sila sa kanilang hamon ng bawat laban. I challenge you, mga kabataan.
Kung nais nyo maging matagumpay ang hamon ng inyong buhay, ipaglaban mo ang Diyos sa iyong buhay. Huwag kang susuko. Diba sabi nga ng awiting mga makamundong awitin, huwag mong isuko ang laban. Tama ba? So kung sinimulan mo ngayon na nandito ka, kung paano ka lumaban na nandito ka, sa susunod na taon dapat ipaglaban mo pa rin. Amen? Alam ko marami pa magiging hamon ng buhay, mga kabataan. Pagtapos nito, ng camp na ito, marami na naman kayong kakarapin. Lahat ng natutunan, lahat ng inyong narinig, huwag palagpasin. Amen? Lahat ng inyong nalaman patungkol sa Word of God, huwag hayaan na hindi ka matututo. Lumaban ka para kay Kristo. Amen?